Sana ay makapasa ang kwento ko sa panlasa ng mga nakikinig. Ako po si Jomar, 30 years old, at isa sa mga karanasan ko ang gusto kong ibahagi sa inyo. Ang karanasan na ito ay tungkol sa kalabaw na minana namin kay Lolo. May sakit ako na tinatawag na schizophrenia. Isa sa mga sintomas ng sakit na ito ay yung hallucination. May mga nakikita at naririnig ako na hindi naman talaga totoo. Karamihan sa mga hallucination ko ay mga multo na nasa gilid-gilid ng lugar namin. Kaya nga natatakot ako na mag-isa sa dilim. Kaso si Papa hindi naniniwala sa kondisyon ko. Sabi niya, gawa-gawa ko lang daw yon para makaiwas sa mga trabaho. Kaya noong mamatay si Lolo at mapunta sa amin yung kalabaw niya, si Papa ako ang inutusan niyang mag-alaga noon. Sabi niya, doon sa kubo sa gitna ng palayan namin patulugin yung kalabaw. Malayo yun sa bahay namin at ako lang ang mag-isa sa kubo na yon. Hindi ako makatanggi kay Papa dahil napakahigpit niya. Sa unang mga gabi, sobrang takot ako sa kalabaw. Parang feeling ko, anytime, bigla na lang akong susunggaban o tatapakan. Yung kaba ko parang hindi talaga mawala. Pero habang tumatagal, nasasanay na ako. Naging parte na ng buhay ko yung kalabaw. Binibigyan ko siya ng pangalan Tandang Puti. Kasi nga, may puting buhok na sa likod yung kalabaw. Isang gabi, nagising ako at nakita ko si Tandang Puti na nakatayo sa tabi ng kama ko. Nakatitig siya sa akin. Yung mga mata niya kumikinang na parang bato. Nung tumayo ako, bigla siyang tumakbo palabas ng kubo. Nung umaga sabi ko sa sarili ko na hallucination lang yon. Pero sa isip ko, baka naman totoong nangyari yon. Ang hirap kasi, hindi ko na alam kung alin yung totoo at alin yung gawa-gawa lang ng utak ko. Parang nalilito na ako sa sarili kong mundo. Kaya lang, ay hindi ko lang matanggap na may kakayahan pala si Tandang Puti na umakyat sa kubo at tumayo sa tabi ko habang natutulog ako. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako magpapaapekto. Isa lang yon sa mga hallucination ko. Hindi ako magpapatinag, kaya pa rin ako. Kaya ko pa rin alagaan si Tandang Puti kahit na siya na mismo ang bumibida sa mga bangungot ko. Sa mga sumunod na gabi, parang lalo pang lumalala yung mga halusinasyon ko. Parang hindi na ako makawala sa takot at pagkalito. Parang lahat ng paligid ko nagiging bahagi ng mga bangungot ko. Minsan, nakikita ko na may 2 tandang puti na nasa kubo. Yung isa nakatali sa poste, yung isa nakatayo sa tabi ko. Minsan naman nakikita ko na napakahaba ng sungay ni Tandang Puti. Umaabot sa kisame ng kubo. Tapos, yung mga mata niya, kumikinang na naman. Natatakot ako. Pero hindi ko alam kung bakit hindi ko sinasabi sa mga magulang ko yung nararanasan ko. Siguro dahil alam ko na hindi naman nila ako paniniwalaan. Hanggang sa isang gabi narinig ko na nagsasalita si Tandang Puti. Nakatulog ako ng maaga noon. Pagising ko naririnig ko na may nagsasalita. Hindi ko maintindihan yung sinasabi niya. Parang ibang wika. Parang wikang demonyo. Tapos nakita ko na si Tandang Puti yung nagsasalita. Nakapikit siya at yung bunganga niya bumubula. Tumakbo ako palabas ng kubo. Tumakbo ako pauwi sa amin. Pagdating ko sa bahay nilalagnat na ako. Kinabukasan hindi ko na kayang tingnan si Tandang Puti. Natatakot na ako sa kanya. Siya na yung simbolo ng mga hallucination ko. Siya na yung simbolo ng mga takot ko. Isang gabi nagising ako dahil sa ingay na nagmumula sa labas. May mga tao na nagsisigawan, nagkakagulo. Paglabas ko ng bahay, wala si Tandang Puti sa kubo. Sabi ng mga kapitbahay namin, may magnanakaw daw na pumasok sa palayan namin. Nakita raw nila na may mga taong nagtutulak kay Tandang Puti palabas ng bakuran. Hinabol daw nila yung mga yon pero hindi nila naabutan. Kinabukasan, nakita nila ako na nakahandusay sa damuhan. May hawak ako ng mga piraso ng sungay ni Tandang Puti. Wala akong maalala sa mga nangyari.
Sabi ko sa sarili ko, siguro ay ako mismo yung nagkataboy sa mga magnanakaw na yon. Siguro ay ako ang sumunggab kay Tandang Puti at ako ang nakabali sa sungay niya. Hindi ko man maalala ang mga nangyari. At least, kahit papaano ay nakatulong ako. Kahit na gano'n ang nangyari, ako pa rin ang nag-alaga kay Tandang Puti. Sa kabila ng mga hallucination ko, hindi ako sumuko. Unti-unti kong natutunan kung paano i-handle yung sakit ko. Natutunan ko na hindi ko kailangan matakot sa sarili kong isip. Sa halip, natutunan ko na tanggapin siya bilang parte ng buhay ko. Ngayon, kahit wala na si Tandang Puti, nararamdaman ko pa rin yung presensya niya sa paligid ko. Parang siya yung paalala na kahit gaano pa kahirap, kaya ko pa rin. Siya yung naging simbolo ng lakas ko. May kilala akong lalaki na minsang nagpunta sa isang liblib na lugar sa gubat para mag-aral ng mga sinaunang kaalaman at kapangyarihan. Ang pangalan niya ay itatago ko na lang sa pangalang Joaquin. Ang balak ni Joaquin ay makipag-ugnayan sa isang nilalang na may kakayahang magbigay ng kapangyarihan sa mga tao. Sa tingin niya kasi, kung makuha niya ang kapangyarihang iyon, mas madali niyang makakamit ang mga pangarap niya. Alam kong hindi ka panipaniwala ang lahat ng ito, pero pakinggan niyo muna ang kwento ko. Nagdala si Joaquin ng mga gamit para sa ritual, mga kandila, mga halamang gamot, at iba pang mga bagay na nabasa niya sa isang lumang manuskrito na nakuha niya sa isang albularyo. Mahalaga daw na sundin niya ito ng tama, kasi ito lang ang gabay niya para makausap ang manananggal. Ayon sa manuskrito, ang mga manananggal ay may kakayahan na magbigay ng kapangyarihan sa mga tao. Pero may kapalit ang kapangyarihan na iyon at isa pa, hindi lahat ng manananggal ay gustong makipag-ugnayan sa mga tao. Kaya dapat ay may proteksyon ang taong tatawag sa manananggal. Gabi na nang simulan ni Joaquin ang ritual. Sa isang sapa na parang may sariling buhay, naglagay siya ng mga halamang gamot sa tubig. Sinindihan niya ang mga kandila na nakapalibot sa kanya at habang ginagawa niya ito, parang may malamig na hangin na dumaan na parang may nagmamasid sa kanya. Naniniwala si Joaquin na sa pamamagitan ng ritual na iyon ay makakatawid siya sa mundo ng mga espiritu at doon ay makakausap niya ang manananggal. Naglakad si Joaquin sa gubat. Nakakita siya ng isang bilog na lugar na napapalibutan ng mga puno. Doon ay naramdaman niya na manipis ang hangin. Manipis din ang belo na naghihiwalay sa mundo ng mga tao at mundo ng mga espiritu. Nagdasal si Joaquin at naghintay. Sa wakas ay narinig niya ang pag-aspas ng malalaking pakpak. Isang malakas na sigaw ang narinig niya sa itaas. Dumating na ang manananggal. Nakatingin si Joaquin sa itaas. Lumilipad sa itaas ang manananggal. Nakatayo naman si Joaquin sa loob ng isang bilog na gawa sa mga abo ng mga halamang gamot. Ayon sa manuskrito, hindi siya dapat lalabas sa bilog na iyon dahil proteksyon niya iyon laban sa manananggal. Lumilipad sa itaas ang manananggal, iba't iba ang anyo na ipinapakita nito kay Joaquin. Minsan ay isang magandang babae, minsan naman ay isang matandang lalaki. Paulit-ulit na sinasabi ng manananggal na lumabas si Joaquin sa bilog. Kapag lumabas daw siya ay bibigyan siya ng manananggal ng kapangyarihan. Pero hindi siya kumikibo. Alam niya na kapag lumabas siya sa bilog ay aatakihin siya ng manananggal. Sa isang pagkakataon ay ginamit ng manananggal ang boses ng kapatid na babae ni Joaquin. Sabi ng manananggal ay may nangyaring masama sa kapatid niya at kailangan niyang umuwi. Grabe, parang totoo talaga. Parang naririnig niya yung kapatid niya mismo, umiiyak at humihingi ng tulong. Pero hindi pa rin kumikibo si Joaquin. Alam niya na panlilinlang lang iyon. Takot na si Joaquin, pero tahimik lang siya sa loob ng bilog. Alam niya na ganoon ang patakaran ng ritual. Hindi siya dapat magsasalita
at hindi siya dapat lalabas sa bilog, sa wakas ay narinig niya ang kanyang pangalan. Tinatawag siya ng manananggal. Doon niya napagtanto na siya ang target ng manananggal. Siya ang gustong kainin ng nilalang na iyon. Nagdasal si Joaquin. Nagdasal siya ng nagdasal. Hanggang sa maramdaman niya na may tumama sa likod niya. Tinalunan niya ang manananggal at nagpagulong-gulong sila sa lupa. May hawak si Joaquin na isang kutsilyo na binabad niya sa mga halamang gamot. Sinaksak niya ng sinaksak ang manananggal. Hanggang sa bumitaw ito sa kanya at lumipad sa itaas. Sumisigaw pa rin ito at sinasabi na lumabas siya sa bilog pero hindi na kumikibo si Joaquin. Sa wakas ay sumikat din ang araw. Nagmamadali ang manananggal na lumipad palayo. Si Joaquin naman ay umuwi. May sugat siya sa likod. Malalim na sugat na magpapaalala sa kanya sa kanyang pagmamataas. Sabi ni Joaquin na pagtanto niya na hindi siya ang nagpasimula ng ritual. Siya ang tinawag ng manananggal. Para bang lahat ng ginawa niya ay parte ng plano ng nilalang. Nakakagulat at nakakatakot isipin na siya pala talaga ang target mula sa simula. Umuwi si Joaquin at sabi niya ay hindi na siya makikipagsapalaran sa mga ganitong karanasan. Ang sumpang marka sa kanyang likod ang magpapaalala sa kanya sa gabing iyon. Parang palaging may babala na hindi lahat ng kapangyarihan ay dapat hinahangad. Nung college ako sa Maynila, sa isang dorm ako tumira. May isang beses na nagpadala ng sulat ang mama ko. Sabi niya, mag-ingat daw ako kasi may multo raw sa dorm namin na kumukuha ng mga tao. Natawa ako sa sulat ni mama kasi parang kwento lang sa pelikula, pero siyempre sinunod ko pa rin yung bilin niya. Baka kasi totoo nga. Sabi ni mama, wag daw akong lalabas ng dorm kapag pasado 8:00 na ng gabi. Kapag may nagyaya raw sa akin na mag-shortcut sa kabilang kalsada, ay tumanggi ako. May ilang beses na kaming inaya ng mga kaklase ko na gumimik sa gabi. Pero lagi kong tinatanggihan kasi nga ayokong lumabas ng dorm ng gabi. May isang beses na nagkayayaan kami ng mga kaibigan ko na umuwi ng maaga. 6:00 pa lang, pauwi na kami. Sabi ko sa kanila, ay 8:00 ang curfew ng dorm namin. Kailangan naming makauwi ng maaga. Nagulat sila kasi ang aga daw ng curfew. Sabi ko na lang, ay may dahilan kung bakit ganun kaaga yung curfew. Tinanong nila ako kung ano yung dahilan, pero sabi ko, ay saka ko na lang ikukwento kapag nasa dorm na kami. Baka kasi hindi sila makatulog kapag nalaman nila. Yung dorm namin ay may 2 gate. Yung isa ay sa may highway, yung isa naman ay sa may likod na kalsada. Mas malapit yung gate sa likod pero 6:00 pa lang ay sinasarado na yon. Sabi ng dorm head namin ay para raw sa kaligtasan namin. Parang laging may kaba sa boses niya tuwing sinasabi yon, kaya kahit kami kinikilabutan. Kailangan naming maglakad sa highway kapag ginabi kami ng uwi. May ilang beses na pinagalitan ako ng mga kaklase ko kasi hindi raw sila makapag-enjoy ng maayos dahil sa akin. Pero sabi ko na lang ay kapag nakaranas sila ng multo, ay baka hindi na rin sila lumabas ng bahay. Isang beses, hindi nakauwi sa dorm yung isa kong kaibigan. Nag-alala ako kasi hindi naman siya yung tipo na naglalakwatsa. Huling gabi na namin sa dorm bago magbakasyon, ay hindi ko na napigilan yung sarili ko. Lumabas ako ng dorm para hanapin yung kaibigan ko. Nagdadasal ako na sana ay hindi pa huli ang lahat. Bit-bit ko yung rosaryo ni mama. Habang naglalakad ako sa highway ay nagdarasal ako. Sabi nila, kapag nakita mo raw yung multo ay huwag kang tatakbo. Huwag kang gagalaw sa kinatatayuan mo. Basta, huwag kang lalapit sa kanya. Nakita ko yung multo, unti-unti siyang lumitaw mula sa dilim. Parang usok na nagkakaroon ng anyo, tapos biglang naging parang bangungot na totoo. Nung makita ko yung anyo niya,
ay napatakip ako ng bibig sa sobrang takot. Napakalaki niya, halos kasing taas na siya ng mga puno. Kulubot yung balat niya. Yung mga mata niya ay walang puti. Puro kaluluwa ang laman. Nakita ko yung kaibigan ko. Nakakapit siya sa mga nakakatakot na kamay ng multo. Nakatitig siya sa akin. Pero parang hindi niya ako nakikita. Parang wala siyang kaluluwa. Hindi ko na napigilan yung mga luha ko. Sa loob-loob ko, gusto kong sumigaw at tumakbo. Pero hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Higit sa lahat ay hindi ko alam kung sino pa yung mga biktima ng multo na nasa mga mata niya. Nung makita ko yung mga mata niya, ay doon ko lang na-realize na hindi lang pala isa o dalawa ang nawawalang estudyante sa dorm namin. Nung mga nakaraang taon, ay marami na pala siyang nabiktima. Nung mga oras na yon, ay gusto kong tumakbo at iligtas yung kaibigan ko, pero naalala ko yung bilin ng mama ko. Kaya nanatili ako sa kinatatayuan ko. Nakatitig lang ako sa multo. Unti-unti siyang umatras pabalik sa dilim. Hila-hila yung kaibigan ko na parang manika. Nung mawala na siya sa paningin ko, ay saka ako napaluhod sa kalsada. Nung gabing yon ay hindi ko na nakita ang kaibigan ko. Nagpatuloy ang buhay sa dorm. May mga nawawala pa ring estudyante. Bago ako makagraduate ay ikinuwento ko sa mga bagong salta sa dorm yung tungkol sa multo. Sabi ko sa kanila ay huwag silang lalabas ng dorm kapag pasado 8:00 na ng gabi. Sana ay hindi na maulit yung pagkawala ng mga estudyante sa dorm. Pero sa tingin ko ay hindi pa rin napapahinga yung multo. Parang laging may anino sa likod ng bawat estudyante na nananatili sa dorm. May isang babae na nakatira sa liblib na lugar sa gilid ng barangay namin, si Aling Nena. Sa pagkakaalam ko ay hindi talaga taga rito sa amin si Aling Nena. Bumili lang siya ng lupa sa gilid ng barangay at doon nagtayo ng kanyang bahay. Wala siyang pamilya o kamag-anak na kasama sa bahay. Mag-isa lang siya sa buhay at dahil dito nagkaroon ng sari-saring kwento at haka-haka tungkol sa kanya. May mga nagsasabi na may asawa at anak daw si Aling Nena, pero iniwan siya ng mga ito dahil sa kakaibang ugali niya. Ang sabi naman ng iba ay byuda na raw si Aling Nena at wala siyang anak. Pero sa totoo lang ay wala talagang nakakaalam ng totoong kwento sa likod ng buhay ni Aling Nena. Kasi nga ay hindi naman siya nakikipag-usap sa mga tao sa barangay. Isa sa mga kilalang ugali ni Aling Nena ay ang pagkahilig niya sa mga halaman. May mga pagkakataon na makikita siyang naglalakad sa barangay at may dalang mga paso ng halaman. Nakangiti lang siya habang bitbit ang mga halaman niya. Para bang sa mga halaman na lang siya nakahanap ng aliw sa buhay. Wala siyang pamilya o kaibigan kaya sa mga halaman na lang siya kumukuha ng saya. May mga pagkakataon na makikita siyang may kausap na halaman. Nakakatawa man pakinggan, pero yun ang totoo. Minsan ay naisip ko na baka may problema sa pag-iisip si Aling Nena. Pero hindi ko naman siya masisisi dahil sa kanyang pag-iisa ay malamang na may maging epekto talaga ito sa kanyang pag-iisip. Kaya lang ay may isang insidente na nangyari na nagpatunay na hindi lang basta may problema sa pag-iisip si Aling Nena. Isa siyang mangkukulam. Yun ang sabi ng mga tao sa barangay. Natatakot ang mga tao kay Aling Nena. Para bang may bumabalot na takot sa tuwing napapadaan sila sa bahay niya. Pero hindi nila ito pinapansin dahil hindi naman ito nakikialam sa iba. Parang may usapan na lang na iwasan siya. Pero isang araw ay naglagay ng anting-anting sa harap ng bahay niya si Aling Nena na para daw sa proteksyon laban sa mga aswang at masasamang elemento. Agad itong napansin ng mga tao at nagdulot ng takot at usap-usapan sa barangay. Nakita yon ng mga dumadaan sa harap ng bahay niya at nagtanong kung para saan ang anting-anting na yon. Ang sabi ni Aling Nena ay para raw sa mga aswang at masasamang elemento.
Nakita ng mga opisyal ng barangay ang anting-anting na yon at nagalit sila kay Aling Nena, lalo na si Kapitan. Sabi ni Kapitan ay tanggalin daw ni Aling Nena ang anting-anting na yon dahil para daw siyang naglagay ng anunsyo na may aswang sa barangay namin. Kasi nga ang alam ng mga tao sa barangay ay wala namang aswang sa amin. Kaya para kay Kapitan ay isang malaking insulto ang ginawa ni Aling Nena. Pero natakot din si Kapitan kasi ibig sabihin ay may nalalaman si Aling Nena na hindi alam ng karamihan. Natakot si Aling Nena kay Kapitan at tinanggal din niya yung anting-anting. Sa sobrang takot niya kay Kapitan ay hindi na naman siya lumabas ng bahay. Pero sa pagkakataong ito ay hindi na naman siya nagtagal sa bahay niya. Nakikita na naman siyang naglalakad-lakad sa barangay. Sa pagkakataong ito ay may kasama na siyang matandang lalaki. Sabi ng mga nakakita sa kanila ay nagkakilala raw si Aling Nena at yung matandang lalaki sa palengke. Nagpakilala raw yung matanda na isa itong albularyo at nagkahingian sila ng mga tips tungkol sa mga halamang gamot. Naging magkaibigan sila at madalas na makitang magkasama. Dinala ni Aling Nena sa bahay niya yung matandang lalaki at doon na ito tumira. Maraming nagulat sa ginawa ni Aling Nena. Pero dahil sa takot ng mga tao sa kanya, ay walang nagtanong o nag-usisa kung sino yung matandang lalaki. Pero ang sabi ng iba ay baka raw ito yung asawa ni Aling Nena na bumalik na sa kanya. Ilang buwan na magkasama sa bahay sina Aling Nena at yung matandang lalaki. Halata na masaya si Aling Nena. Siguro ay dahil sa wakas ay may nakasama na rin siya sa buhay. Parang nagkaroon siya ng bagong pag-asa at tiwala dahil sa matandang lalaki. May nakakausap na siya at nakakasama sa mga ginagawa niya. Pero isang gabi ay nagkaroon ng kaguluhan sa bahay nila Aling Nena. May mga kapitbahay ang nagpunta sa bahay nila Aling Nena at nag-akusa sa kanya na nangkukulam siya. Nagulat si Aling Nena at tinanong kung ano ang dahilan ng mga ito para pagbintangan siyang mangkukulam. Ang sabi ng mga kapitbahay ay naririnig daw nila na may kinakausap na kung sino si Aling Nena sa bahay niya. Kaya nga raw naglagay ito ng anting-anting sa labas ng bahay niya dahil natatakot siya sa kinakausap niya. Natawa si Aling Nena at sinabing hindi niya kinakausap ang mga halaman niya. Kinakausap niya ay yung matandang lalaki na kasama niya sa bahay. Lumabas yung matandang lalaki at nagalit sa mga kapitbahay ni Aling Nena. Natakot daw yung mga kapitbahay at nagtakbuhan papalayo. Dahil sa pangyayaring yon ay mas lalo pang tumaas ang tiwala ni Aling Nena sa matandang lalaki. Pero hindi pala niya alam na ang taong pinagkakatiwalaan niya ay isang aswang. Yun pala ang kinatatakutan ng mga kapitbahay nila. Dahil sa mga nakaraang gabi ay naririnig nila na may lumilipad na kung ano sa bubong ng bahay nila Aling Nena. At yun ay walang iba kundi yung matandang lalaki. Isang gabi ay nakita ni Aling Nena na kumakain ng hilaw na karne yung matandang lalaki. Nagulat siya at tinanong kung bakit hilaw na karne ang kinakain nito. Pero nung nagbago ng anyo yung matandang lalaki, parang bumagsak ang mundo ni Aling Nena. Nakakatakot yung itsura niya, parang halimaw sa gabi. Natakot si Aling Nena at sinira yung anting-anting na ibinigay sa kanya ng matandang lalaki. Yun daw kasi ang ginamit nito para makontrol si Aling Nena at makapasok sa bahay niya. Tumakbo palabas ng bahay si Aling Nena at iniwan lahat ng mga halaman niya. Nagtago siya sa bahay ng isang kaibigan at hindi na bumalik sa bahay niya. Ang sabi ni Aling Nena ay natutunan niya ang leksyon na dala ng maling pagtitiwala. Hindi lahat ng mabait ay mapagkakatiwalaan. Minsan yung inaakala mong kaibigan ay may tinatagong lihim na mas nakakatakot pa sa dilim. Ang kwento ni Aling Nena ay nagbigay babala sa mga tao sa barangay na maging maingat sa pakikipagkaibigan. Dahil baka ang inaakala mong kaibigan ay may tinatagong lihim na nagkukubli sa dilim.
Sabi ng tiyahin ko, 10 gulang lang daw siya noon nang maiwan siyang mag-isa sa bahay nila. May emergency raw kasi ang mga magulang niya at kailangan nilang puntahan ang mga sakahan na malayo sa bahay nila. Doon kasi sila nakatira sa mismong sakahan. Liblib na lugar, walang kapitbahay, walang kuryente at walang ibang tao kundi sila lang. Kailangan daw maiwan si tita kasi kung isasama pa siya ay baka abutin na sila ng gabi sa daan at delikado raw ang gabi sa lugar na yon. Pumayag naman si tita kasi wala naman siyang choice. Habang lumilipas daw yung mga oras ay unti-unti na siyang natatakot at nalulungkot. Mag-isa lang kasi siya sa bahay at wala siyang ibang makausap. Para bang kahit anong gawin niya, hindi mawala yung kaba at lungkot na nararamdaman niya. Nung maggagabi na ay hindi na raw niya napigilan ang sarili niya at naiyak na siya. Nung gabing yon ay may kakaibang nilalang ang lumitaw sa ilog. Nakatitig lang daw si tita sa ilog habang umiiyak nang makita niya yung diwata na lumitaw mula sa tubig. Nakangiti raw ito sa kanya at kumakaway. Natakot si tita at tumakbo siya papasok sa bahay. Pero yung diwata ay tinawag siya sa pangalan niya. Nagulat si tita kasi paano raw nalaman ng diwata ang pangalan niya. Lumabas uli si tita at nilapitan yung diwata. Sabi raw ng diwata ay wag daw siyang matakot. Nag-aalala lang daw ito sa kanya kasi umiiyak siya. Nagtaka si tita kung paano siya nakita ng diwata gayong nasa loob na siya ng bahay. Sabi raw ng diwata ay nakikita siya sa lahat ng sulok ng lugar na yon. Doon nagsimula ang pagkakaibigan ni tita at ng diwata. Araw-araw daw na lumilitaw yung diwata sa ilog at kinakausap si tita. Marami raw itong kwento. Sabi raw ng diwata ay matagal na itong natutulog sa ilalim ng ilog at nagising lang nung magising din ng diwata na siyang nagbabantay sa lugar nila. Siya raw yung tagapangalaga ng kalikasan doon mula pa noon. Ang ibig daw sabihin ng diwata ay noon daw ay iisang diwata lang ang nagbabantay sa buong lugar nila. Pero dahil sa paglipas ng panahon at pag-usbong ng mga tao, ay unti-unting nagising ang iba pang mga diwata na nagbabantay sa mga puno at halaman na pinutol at pinatay ng mga tao. Sa madaling salita, ay nagising ang mga diwata dahil sa mga tao. Pero hindi yon ang kwento na kinagimbal ng mga magulang ni tita. Nung mga panahon daw na nagkukwentuhan sila ng diwata ay nagkasakit si tita. Nalagas yung buhok niya at nanghina yung katawan niya. Kinabahan yung mga magulang niya at dinala siya sa doktor. Pero wala naman daw nakitang sakit sa kanya. Habang nagkukwento raw yung diwata ay unti-unti na niyang naiintindihan ang nangyayari sa kanya. Sabi raw kasi ng diwata ay may mga tao na nagiging konektado sa kalikasan. Sila raw yung mga taong may mabuting puso at may malasakit sa kalikasan. Sila raw yung mga taong nagiging dahilan para magising ang mga natutulog na diwata. Dahil sa kanila ay nagkakaroon ng panibagong buhay ang mga diwata. Pero ang kapalit daw noon ay ang buhay ng taong iyon. Dahil habang unti-unting nagigising ang diwata, ay unti-unti ring nawawala ang buhay ng taong iyon. Dahil ang taong iyon ay nagiging bahagi na ng kasaysayan ng kalikasan. Sabi raw ng diwata ay may mga pagkakataon na gumagaling pa yung tao. Pero may mga pagkakataon din na hindi na ito gumagaling. Tinanong daw ng diwata si tita kung gusto ba niyang gumaling o gusto niyang maging bahagi ng kasaysayan ng kanilang lugar. Sabi raw ni tita ay gusto niyang maging bahagi ng kasaysayan at yakapin ang kapalaran niya. Alam niyang hindi na siya babalik pa sa dati pero handa siyang tanggapin yon para sa kalikasan. Kinabukasan daw ay nadatna ng mga magulang ni tita na walang laman yung kwarto niya. Sa una niya ay may tumubong bulaklak. Sa labas naman ng bahay nila ay may puno na matagal nang hindi namumulaklak. Parang simbolo ng bagong simula na kahit wala na si tita, nandun pa rin yung alaala niya.
Nalungkot daw yung mga magulang ni tita, pero sa kabilang banda ay natuwa na rin sila. Kasi kahit papaano ay nagkaroon ng bagong buhay ang kwento ni tita. Para bang kahit nawala siya, may iniwan siyang mahalagang bahagi sa lugar nila. Sabi nila, ay kinuwento raw nila ang kwento ni tita sa lahat ng tao sa lugar nila. Kaya kahit papaano ay nagkaroon ng bagong buhay ang kwento niya.